posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Fine Art of Receiving Christ. Ang isang napakahalagang gawin ng tao ay ang tanggapin ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang Panginoong Jesus, ang Diyos Ama natin sa langit, ang Espiritu ng ating Ama, ng ating Panginoon. Kung pinaghahandaan natin yung mga ibang mga reception, lalong-lalo naman yung pagtanggap sa Panginoon, at hindi lang yung minsang pagtanggap bilang Panginoon tagapagligtas, kundi yung patuloy na pagtanggap sa Kanyang pagtuturo sa atin, pagtutuwid at pagpapayaman ng ating Espiritu. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, The Fine Art of Receiving Christ. Isang tunay na napakahalagang gawain ang patuloy na tumanggap ng mga paghipo at pagpapala ng Panginoon. Ama namin sa langit, salamat sapagkat meron kaming Hesukristo na daan patungo sa iyo. Daan para kami ay makakilala at daan para puntahan kami at marating ng iyong mga pagpapala. Buong-buo namin, Panginoong pusong inihahandog sa iyong aming panahon ngayon. Mangusap po kayo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kakulangan at nawa, punan niyo kami nang sa ganon ang pagpapala niyo. Huwag lang kaming mapuno, kundi mag-umapaw at maparating pa namin sa mga nasa paligid. Palakasin niyo po ang aming loob, patibayin niyo po ang aming pananalig, palakasin niyo po ang aming mga katawan, pagalingin niyo po ang aming mga karamdaman, Panginoon, papaglinawin niyo ang aming isip at nang sa ganon, lubos naming maunawa ang mensahe mo para sa amin ngayong araw na ito. We claim, Lord, that your message is for each one of us, and we ask for a sensitive spirit that we may know how to apply your words in our individual and private lives, as well as in our life as a church, as a family. Lead us, be the speaker, Father. We seek you in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Batang-bata pa po ang Kristyanismo sa ating tutunghayan na kasaysayan. Sa katunayan, yung mga mananampalataya hindi pa tinatawag na Kristiyano noon, kundi iba't ibang uri ng mga bansag pa ang binibigay sa kanila. Christianity was very young and growing and spreading. One, because of effective sharing, and also because of very fine reception. It takes two to make it happen. Kaya dalawa ang mga malalaking kapangyarihan na dapat na isaalang-alang kung bakit ang Kristyanismo ay lumaganap ng ubod ng bilis at ubod ng lakas. Isa, dahil mahusay ang pagtuturo ng mga nagturo, at yan na pag-aralan natin nung nakaraang mga mensahe natin, the fine art of sharing Christ, at meron ding isa na factor, yun ay napakahusay din ang naging pagtanggap ng mga nauna sa pagtanggap sa Panginoon. Kaya ang pag-aaralan naman natin, the fine art of receiving Christ. So people were receiving Christ by the multitudes and also individually. Let us take a look at an example of the fine art of receiving Christ. Isang napakagandang halimbawa kung paano dapat binubuksan ang puso sa Diyos. Acts 8:26 to 29. Now an angel of the Lord said to Philip, go to the road, go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. So he started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of Candace, queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship, and on his way home was sitting on his chariot, reading the book of Isaiah, the prophet. The Spirit told Philip, go to that chariot and stay near it. Nitong mga panahon na ito ay matatawag po nating isa sa tatlong age of miracle or ages of miracles. May tatlong panahon sa Biblia na sobrang daming sabay-sabay, sunod-sunod na himalang nagaganap. At itong tutunghayan natin, isa sa tatlong yon, sa mga katuwid ay pangatlo talaga sa tatlong age of miracles. At itong si Philip ay
binigyan ng pangitain, binigyan ng damdamin at nadaman niya ang kalooban ng Diyos at sinabi, pumunta ka sa ganong kalsada, sa ganong daan, yung mula Jerusalem patungo sa Gaza. So the route ay mga patungong southwest from Jerusalem. Pababa mula sa Jerusalem patungo sa may dagat na nasa southwest. At siya na may nagsimula, at sino ang matatagpuan niya doon? Isang Ethiopian eunuch, isang importanteng opisyal sa pamahalaan ni Reina Candace ng Ethiopia. At sinabi sa kanya ng Espiritu ng Diyos, maglakad ka kasabay ng kanyang karuwahe. Yung sinasakyan nitong eunuch ay isang karuwaheng 4 ang gulong. Hindi yung karuwaheng 2 lang ang gulong na hindi ka pwedeng magpahinga habang nagbabiyahe. So we find here the Ethiopian. Siya yung main character, kung tutusin, kasi siya yung tatanggap sa Panginoong Jesus. And he had gone to Jerusalem to worship. So ano pong isang element dito ng fine reception of Jesus? He went to the right place. Kung sa iba siya na siya nagpunta, hindi niya matatagpuan itong pananalig na ito at hindi magkukrus ang landas nila nitong si Felipe. And he did the right thing. What did he do in Jerusalem? Nag-shopping ba siya? Nag-malling? Nagpaspa? Although hindi man masama yung mga gawain na yon, but he did worship. So doon pa lang, sa Jerusalem ka nagsadya, sumamba ka, hinahanda mo na yung sarili mo para sa iba pang mga magaganap na pagpapala. So obviously, this Ethiopian, though he was not a Jew, was a God-fearer, a Gentile convert. Ang tawag po nila doon sa mga hindi naman Hudyo pero nananalig kay Yahweh ay God-fearer. And he was on his way back home to do his duties. He was on the right road. Anong ibig sabihin lang natin? Hindi yung ruta na pinakamaigsi mula sa kanyang pinuntahang Jerusalem patungo pa uwi sa kanyang bayan, kundi pabalik siya sa duty. God usually meets us when we are busy and productive, not when we are idle. Yung walang ginagawa, hinihintay lang nila ang mga leading ng Panginoon, bihirang dinarat na ng mga leading ng Panginoon yon. Kita nyo si Moses, he was busy tending the flock of his father-in-law, Jethro, when God appeared to him in a flaming bush. Yung mga tao, busy. Yung gusto ng Diyos kasi busy, yung nagtatrabaho. Katulad nitong Ethiopian ito, pauwi para magtrabaho muli, doon siya kinatagpo ng Espiritu ng Diyos. So, anong naganap? Si Philip ay sumunod sa udyok ng Espiritu na lumapit dito sa karuwaheng ito na may kabilisan din naman ng andar, lalo't pababa ang kalsada. Acts 8:30-31. Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you're reading? Philip asked. How can I, he said, unless someone explains it to me. So he invited Philip to come up and sit with him. Napakaganda ng pasok, sapagkat itong si Felipe, habang naglalakad ng sumasagsag at mabilis, kasabay ng karuwahe, ang opening na kanyang nakita? Narinig. Nagbabasa ng Biblia itong nakasakay. At ang binabasa, si Isaiah, ang propeta. Alam niya naman, maraming sinulat ni Isaiah tungkol sa darating na tagapagligtas ng Messiah. At ang ganda-ganda rin ang pasok ni Philip. Sabi niya, naiintindihan niyo po ba ang binabasa niyo? So obviously, kung magbasa itong Ethiopian, malakas din. Kasi alam niyo po, ang pagbabasa, bagong skill yan bagong kakayahan. Ang mas matanda ay yung bigkasin, kantahin, tulain, sauluhin at sabihin. Ngayon, kahit marunong siya magbasa, gusto pa rin niya marinig. Malakas siyang magbasa. At narinig tuloy nitong si Felipe ang binabasa. Nauunawaan niyo po ba ang binabasa niyo? At ang ganda rin ng sagot, paano ko kaya mauunawa kung walang magpapaliwanag? It was an opening. So he invited Philip to come up. So pinasakay ang Felipe at ngayon ay magkasama na sila dito sa karuwahe. What was fine about this guy who was going to hear of Christ and accept Him? He was accessible. Bakit natin ito pinag-aaralan mga kapatid? Para sa sarili nating kapakanan. Na kung tayo ay tatanggap sa Panginoon, una, dapat accessible tayo, madaling lapitan, bukas ang isip, that a man could run alongside our chariot, whatever that means in your life. Yung hindi ka ma-reach, mahirap yun. Hindi ka makausap,
hindi bukas ang expression mo, nakasimangot ka, lagi kang busy, paano ka lalapitan ang sugo ng Diyos? If your very countenance and your body language discourage conversation. Kaya kung gusto po natin tayo mapagpala, nakabukas ang puso at nagbibigay tayo ng mga pahimakas at paramdam sa kapwa na pwede tayong kausapin. Hindi lang sa pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, kasi kung nagawa nyo na yan, anong relevance ng kwento sa atin? Kundi rin sa patuloy na pagtanggap, sa patuloy na pagtutuwid, pagpapala at pagpapayaman sa atin ni Kristo. Ano pang tama niyang ginagawa? He was reading scripture right after worship. Kayo ba pagka pauwi na sa bahay galing sa service, nagbubukas pa ng Biblia kung hindi kayo yung nagmamaneho? At nagre-review na naman? At kung may mga kasama nire-review pa uli yung napag-aralan, ito ang ginawa nitong Ethiopian. Talagang mahilig talaga siya sa salita ng Diyos. Hindi yung, ay tapos na yung service, see you next week, Bible. No? Talagang review pa uli, aral pa uli siya, kahit kagagaling-galing pa lang sa templo. He was searching. He was open to God's teachings. Mahirap yung binubuksan mo pa lang yung Biblia, ayoko niyan, magkakagalit tayo pag yan ang binuksan mo. Alam mo naman ako, religyoso, cerrado, decandado. Paano ka magkakaroon ng pagkakataon kung isinasara mo ang iyong puso? And this man was not only reading the Bible, he was reading the right book. It was a prophecy on Christ. Pwede kayong magbasa ng 2 oras sa Biblia na mahirap humanap ng pagpapala, lalo't ang binasa nyo isang katermang pangalan. Para ano kayo ang kinalaman ko dito sa anak ni ano, anak ni ano, anak ni ganyan? Well, kung scholar kayo, magandang pag-aralan yan. Pero kung naghahanap kayo ng instant na mga pagpapala, hindi doon yun hinahanap. Pinipili-pili mo rin siyempre kung ano yung babasahin mo. Merong pagkahaba-habang kasaysayan at matapos yung ginawa ito, ginawa niya yon. O kaya tahiin nyo ang ganitong kortina, lagyan ng ganitong burda, lagyan nyo ng ganitong tela, etc. May halaga yon. Pero hindi lagi sa lahat ng tao, yun ang dapat inuunang basahin. May nagsasabi pa, Pastor, ano po bang unang dapat kong basahin? Sinisimulan ko po sa Genesis. Ay nako anak, baka naman panahon pa rin kopong-kopong, wala ka pa sa salvation. Magbasa-basa ka na ng John, ng mauna-una na yan. Magbasa ka ng Romans, magbasa ka ng mga Gospels, Matthew, Mark, Luke. Pag inuuna mo yung Revelation, baka matakot ka, isara mo tuloy agad. O baka naman dahil sa takot, lalo ka tuloy mag-aral, ewan ko kung anong talab niyan sa'yo. Pero meron talagang inuuna dapat yan. May sistema ka rin ng pagbabasa. At kung akong tatanungin nyo ngayon, read the book of John, the book of Luke, Matthew and Mark. Kasi yun talaga yung nakafocus sa Panginoon at yung kanyang mga katuroan. Magandang mauna. Ano pang maganda at tamang ginawa nitong Ethiopian? He accommodated Philip's question. He did not take offense. Naiintindihan niyo po ba ang binabasa niyo? Kung medyo pabalang-balang sumagot itong Ethiopian, baka kung ano-ano sinagot. Siyempre, ano akala mo? Di tuloy. Ang biyahe niya, tapos na ang conversation. Tinanong siya, naiintindihan niyo po ba? Sabi, paano naman kaya mauunawa kung wala magpapaliwanag? Para na rin niya indirectly sinabi, pakipaliwanag mo kung kaya mo. He invited explanation, he invited teaching. Mahalaga po sa buhay natin, mga kapatid, that we invite teaching. Ano ba? Nagluto ka, nagtatanong ka sa kumain, maalat ba? Matamis ba? Sumobra ba ang suka o ang sili? Hindi yung, alam mo, natataalatan ako ng konti. May problema mo yan. Kumain ka sa restaurant. Pagka ganyan agad ang sagot mo, you are not inviting teaching. And your body language says, don't ever teach me, I will not accept it. At marami pong mga tao ganun, hindi ka na pwedeng mag-suggest. Hindi ka na pwedeng magbigay ng puna. Dinadaan agad sa sigaw, sa init ng ulo, para huwag ka nang tumuloy pa. Isang mahalagang quality ng tao, kung aasenso ang ating isip, nag-aanyaya tayo ng pagtutuwid. Kahit ka pa hindi naniniwala doon sa pagtutuwid niya, pakinggan mo. Kung hindi mo naman tanggapin ang buong buo, may mapapala ka rin kahit konti. O kung talagang ayaw mo, tanggapin mo lang. At sa loob mo na lang mo, huwag tanggapin. Pero kung sa labas pa lang, hinaharangan na natin, para na rin natin sinabi sa ibang nanonood, kayo rin, huwag mangangahas na ituwid-tuwid ako o turuan ako, ha? Hindi ako makikinig.
tayo ang lugi pag gano'n ang ating ugali. Because everybody has a story to tell, everybody has a lesson to tell, it's important to be teachable. So this man invited Philip to ride and discuss with him. Kung minsan naman, nag-iimbita tayo na may sumakay sa ating karwahe o kotse o kung ano man ang equivalent na sa ating buhay, pero hindi naman yung makakatulong sa atin para tayo ilapit sa Panginoon. Kung sino-sinong kumisan nga, alam pa nating maglalayo sa atin sa Diyos, yung pa yung naiimbita. So ito yung mga ginawa niyang tama. Very, very fine art of preparing oneself for the Lord. Acts 8:32-33. The eunuch was reading this passage of Scripture. He was led like a sheep to slaughter, and as a lamb before the shearer is silent, so he did not open his mouth. In his humiliation, he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. Isang prophecy, isang pagtanaw sa darating pa lang, tinutukoy ang isang tao, isang personalidad, na para raw tupa na nung dadalhin sa katayan, hindi man lamang umiyak o tumutol. Ganun po kasi yung mga tupa, kakatayin mo na tahimik lang. Hindi ka doon na ibang hayop na iskandaloso talaga. Kaya nga, ang ginawa sa Panginoon, ang description sa kanya, Lamb of God. Kasi ipapako na siya, tahimik siya, hindi siya nagwawala, hindi siya nag-iiyak, hindi siya nagkakalat. Marami pong nagsasabi nung uso pa ang silya elektrika sa Bilibid Prison sa Muntinlupa, kahit hardened criminals, kahit na mga siga-siga, pag uupo na talaga sa silya elektrika, talagang sabog ang luha at uhog at lahat-lahat ng pwedeng sumasabog sa nerbiyos, nagmamakaawa, umiiyak, sumisigaw, nagdadasal, basta lahat. Pero ang Panginoon, tahimik niyang tinanggap, yun nangyayari. At ito yung tinutukoy doon sa binabasa ng Ethiopian. Para daw tupa na papatayin man na hindi na kumikibo at kahit na tinatanggalan ng kanyang mga buhok dahil gagawing tela, hindi rin tumututol. Sabi, paano naman mapag-uusapan ang tungkol sa kanyang magiging mga kaapu-apuhan, maaga nga siyang papatayin. Hindi na siya magkakaroon pa ng anak. Of course, it is a prophecy read and interpreted by Christians as referring to Jesus Christ. Acts 8:34-35. The eunuch asked Philip, "Tell me please, who is the prophet talking about? Himself or someone else?" Then Philip began with a very passage of Scripture and told him the good news about Jesus. Talagang itinakda ng langit. Ang binabasa niya, nakaturo kay Jesus, kinailangan lang si Philip para sabihin, si Jesus yung tinutukoy. At yung binabasa mo, kapatid, history na yan. Merong current event. Natupad na yan. Pangyari pa lamang, bagong-bagong balita. Si Jesus sa taga Nazareth, siya yan. At namatay siya at nabuhay na muli. Napunta kay Jesus ang usapan. Pag ang puso ng tao ay nakabukas, at yung nagsishare din ay marunong mag-share at spirit-led, siguradong pupunta kay Jesus ang usapan, kahit hindi pilitin. Ngayon, yun ang mga sinasabing soul winner sila, walang-wala sa tema ang usapan, pinipilit dalhin kay Jesus, kahit asiwang-asiwa yung style, naiinis lang tuloy yung nakikinig. May opening na tama kung sensitive ang yung spirit. But this man asked the right question. Ang galing magtanong. Kung ang talino ng tao ay nasusukat sa kanyang sagot, lalo itong nasusukat sa uri ng kanyang mga tanong. Kung ano-ano mga pinagtatatanong sa buhay, para mong na-x-ray, na ultrasound ang utak. What kind of questions do we ask? No? Kung minsan, kung ano mga pinagtatatanong ng mga walang kakwenta-kwenta sa mga beauty contest. No? Yung pagka nagkaroon ka ng 10 milyon, anong gagawin mo? Siyempre sabihin niya, I'll give it to charity. I will take care of the children. No? And nature, etc. Siyempre, dahil sinasabi mo, if, di kaya niyang pumili ng sagot. Pag tinanong mo, nung nagkaroon ka ng extra 10,000 sa buhay mo, ano nang ginawa mo? Di mas maintindihan mo ang pagkatao niya. Kasi madaling mag-imbento ng gagawin pa lang. Pero ang tunay na totoo sa atin, yung nagawa na natin. Kasi chances are, yun at yun ang uulit-ulitin mong gawin. Marunong magtanong.
Tanong ng nag-iisip. May mga tanong kasing nakakainis madinig. Parang anong klaseng tanong yan? Ba't mo itinatanong yan? What a waste of time. Pero sabi niya, ito bang tinutukoy ng nagsulat ay siya mismo o iba pa? Talagang huling-huli yung sagot. Sabi, iba pa yan. Si Jesus na taga Nazareth. Bullseye, kumbaga. Acts 8:36. As they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, here is water. Why shouldn't I be baptized?" Mga kapatid, nakarating na sa bautismo ang usapan. Ang galing ng tinahak ng usapan, dumating na sa tama. Siyempre, we presume na napag-usapan si Jesus, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at nakarating na rin sa ano bang sumusunod na ginagawa ng mananalig, kundi nagpapabautismo. To identify with the Lord, to identify himself before the world that he had become a Christian, and to symbolize his death, burial, and resurrection together with the Lord Jesus. What does it say about this man that he remained open to more teachings? Hindi siya yung, sige, tapos na si Jesus, baba na, niya, ano pa, at nakarating sa bautismo. So he got baptized. Magaling ang taong ito. Sunod-sunod ang mga tama niyang ginagawa. Sa atin man, mga kapatid, kung tumanggap na tayo sa Panginoong Jesus, it is good to follow the Lord in the water baptism. Dahil siya man nagpabaptize, so wala dapat excuse o walang exempted. Sasabihin iba, ay nabaptize ako nung maliit pa ako. Alam mo ba yung ginawa mo noon? Ikaw ba may pasya? Kasi kung hindi ikaw, nakita niyo po, si Jesus, nung nagpabautismo, may edad na siya, about 30 years old. Kasi ikaw dapat na nagpapasya na gusto mo na magpabaptize. No? Kasi kung hindi mo alam yung ginawa sa'yo, hindi wala namang kahulugan sa'yo yon. Kaya kung mature ka na, ngayon mo lang nalaman na ganyan mga bagay, and you have accepted Jesus as Lord and Savior, like this man, it is good to follow the Lord's example, magpabautismo. This Ethiopian was willing to do what it takes to follow Christ. Kaya very fine yung reception niya. Hindi lang tinanggap sa isip, tinanggap sa buhay, to the point that his very activities would be affected by what he had accepted in his heart and in his mind. May talab, may epekto sa kanyang praktikal na buhay, yung kanyang pananalig na inunawa at tinanggap. Because baptism means rebirth and also commitment. Then, water conveniently presented itself. Sabi niya, ayan, may ilog. Baba, hinto tayo. Bakit hindi ako pwede magpabautismo? Alam ko na, naiintindihan ko na. Interestingly, there were 5 rivers to cross on the way to Gaza. Pag tinignan niyo yung mapa na tinatahak niya, tatawid ka ng 5 ilog bago siya makarating sa kanyang unang pupuntahan. Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Pag ikaw ay tinawag ng Panginoon, itinakda niya sa isang bagay at sumunod ka naman sa kanyang tawag, lahat ng magaganap sa iyong buhay ay pagpapala. Kahit sa biglang tingin, hindi na iintindihan agad na pagpapala yon. Manatili lang na nananalig, hang on, stay faithful, and one day you will see that indeed, everything that happens is a blessing to those who love God and who obey Him. Acts 8:38-39, and he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him. When they came up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went on his way rejoicing. Akala natin, sobrang pabuloso na mga nangyari. Meron pa palang climax to. So sabi niya, ayan ang ilog, huminto tayo, dapat magpabautismo na ako, at lumusong sila sa tubig. Ito ang pinanghahawakan ng mga nananalig na ang bautismo ay lubog, kasi lumusong sila sa ilog. Pero in fairness, marami rin mga instances in Scripture, in the New Testament, na nagbaptize na wala namang ilog. May nagbaptism pa nga sa loob ng bahay. So liban na lang may bathtub siya noon, siguro binusan. Kaya huwag tayong makipagyera-gyera tungkol kung anong form ng baptism
Ang mahalaga, yung spirito mo, naintindihan mo yung ginagawa mo, and water is only a symbol of that. Although here, day by day, we immerse. Dahil mabuti na yung sigurado, di ilubog ka. Gusto mo, lubog na lubog. Para tiyak na tiyak, no? Isama mo pa ang yung bank account, no? Para talagang ma-bless kung gusto mong mabasa ang yung mga ari-arian. Nung lumubog sila, obviously, sumama sa paglubog itong si Philip. Kaya naman niyang gawin yun kasi isa lang yung binabautismo. Kung 30, kakapagod naman yun, kaya yung subject na lang ilulubog. Pag-ahon nila sa tubig, toink, nawala ang Philip. Naglaho. Siguro kinakapakapapan niya doon sa ilalim. Philip, nasan ka? Pero nawala. Ipinakita ng Panginoon ang isang kagilagilalas na himala para patunayan dito sa Ethiopian na naggagalak ang Diyos sa ginawa niyang pagsunod. Nakakita siya ng himala. A fabulous miracle and confirmation was given him. It was a fantastic reward for the seeker. Then, we are told by Scripture, he rejoiced in God. He rejoiced in his faith and experience. Acts 8:40. Philip, however, appeared at Azotus and traveled about, preaching the gospel in all the towns until he reached Caesarea. Ito namang si Philip, matapos maglaho dun sa ilog, biglang toink, lumabas sa Azotus. Dahil siya inaabala, naghabol sa chariot, na iba ang ruta na pinupuntahan, pinagpala din ng Diyos sa isang iglap, inilagay siya sa dapat niyang kalagyan at nakatipid na siya sa oras ng biyahe at sa pagod. Lahat na bless. Now, what were the possible hindrances to receiving Christ as far as that eunuch was concerned? Tulad nung concern ng Samaritan woman na pinuntahan ng Panginoon sa tabi ng balon. John 4:9. The Samaritan woman said to Jesus, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." Meron ding nilapitan ng Panginoon mismo. Siya mismo ang lumapit. Humihingi siya ng tubig doon sa babae. Nag-opening lang niya yon kasi gusto niya mapag-usapan siya ang tubig ng buhay. Pero sarado yung babae. Sabi niya, bakit ka nangangahas humingi sa akin ng tubig? Nakita mong Hudyo ka, Samaritana ako. Lalaki ka, babae ako. Napakalaki ng ating agwat at pagkakaiba. Hindi pwede. Kita niyo, sarado? Now, if that woman was a Samaritan, may lahi pa rin Hudyo yon, this man was an Ethiopian. Mas malayo. Malayo ang kaharian, ibang-iba ang kulay ng balat. So, kung pinayagan ng lalaking ito, anong pwedeng unang hindrance? Racial or national boundaries. Pwedeng maging hadlang yon. Sa buhay din natin ngayon, pwedeng maging issue yung race or nationality para hindi ka mapagpala. Then he was a eunuch. Ano ba yung eunuch? Ito yung mga lalaki na 9 years old, 7 years old, 8 years old pa lang, kinakapon. They are castrated, their testicles are surgically removed so that they will not fully grow as a man capable of sexual reproduction. Bakit may ganitong uri ng mga lalaki? Para sila ang maglilingkod sa mga babaeng kamag-anak ng hari. Mga reyna, mga asawa ng hari, kung maraming asawa, mga prinsesa, para makatiyak yung mga royal men na walang ibang lalaking makakagalaw sa kanilang mga kababaihan, merong mga special groups of men kinakastrate. They become eunuchs. May mga eunuchs sa ancient China, may mga eunuchs sa maraming matatandang mga kabihasnan, kasama na rin sa binabasa natin ngayon. Ngayon, culturally, many of those eunuchs are considered neither as male or female. Or sometimes they are considered as both male and female. Kung yon ginawang issue, kung si Philip ay maarte at ayaw niyang makisakay sa karwahe na may kasamang eunuch, o yung eunuch mismo ay nakadevelop na ng social complexes na ginagawa niyang issue yung kanyang gender or situation, maaaring naging hadlang yun at hindi siya napagpala. So ang kanya ring nilampasan, gender issues and gender barriers. Hanggang ngayon, kung papayagan nyo na maging issue ang gender, pwedeng mahadlangan ng pagpapala sa atin. Pwede mangyari. Ay, ayokong makinig dyan sa speaker kasi babae. Gender issue yon.
Ayokong makinig sa speaker kasi lalaki siya. Hindi naman niya naiintindihan ang problema ng babae. Kung babae yung nagsasalita, pwedeng gender issue yon. Pwede rin, ayokong makinig sa speaker na yan dahil hindi ko malaman kung babae siya o lalaki siya. Pwede rin maging issue yon. Pag pinayagan yung maging hadlang yon, pwedeng humadlang. Pero hindi pinayagan to ng eunuch at hindi pinayagan ni Philip. Another issue is social status. He was the finance minister of Queen Candace. He was very high and very influential. Therefore, he had a very high social and political status. Kung sinabi niyang, sino ba tong Philip na to para makiangkas, hindi ko siya isasakay, hindi sana siya napagpala. Kung minsan, meron kang PhD, engineer ka, lisensyado ka, lawyer ka, tapos yung Bible study leader mo, nag-aral lamang sa ilalim ng puno ng nyog, ayaw mong makinig. Kasi sabi mo, mas marunong pa ako dyan, ba't ako makikinig? Pero alam niyo ang karunungang espiritual, bagamat nakakatulong kung meron tayong technical and academic knowledge, malaking tulong yon. Pero pag pinagpala ka ng Diyos at ang Diyos ang nagbubuka ng iyong bibig, mapagpapala rin yung makikinig kahit mas edukado pa nga siya. So sometimes, ang mahirap turuan, hindi naman yung walang edukasyon, kundi yung dami ang edukasyon, yumabang na tuloy at ayaw ng pasakop at ayaw na makinig. So kung ano man ang yabang sa ating katawan na nagiging dahilan para hindi tayo makinig, tinanggal nung Ethiopian yon. Kaya siya napagpala. For all intents and purposes, Philip at the time was considered common and he was also a stranger. So, every unwilling heart finds an excuse not to open up. Napakadali na magsara ng puso pagka ayaw mo talagang magbukas. So alam mo, pagka ang tao sarado, maraming excuse. But a willing heart will always find a reason to open up. Kaya mga kapatid, pag binibigyan kayo ng excuses, isa lang ibig sabihin nun, ayaw. Kahit ang ganda-ganda pa ng excuse. Kasi pag gusto, nakakagawa ng paraan. People need Christ. People have to open up to Christ. People have to receive Christ. Mahalagang mga katotohanan sa buhay. Ano ang kahulugan ng kwentong ito sa atin? Because people need Christ and they have to open up to Christ and they have to receive Christ. Therefore, kung tayo yung nangangailangan kay Jesus, we have to open up. Kung tayo naman yung magdadala kay Jesus, dapat gandahan natin ang pagdadala because people need Christ. Kung minsan, hindi naman si Kristo ang tinatanggihan, pero yung style natin, yung paraan natin, pati tuloy si Kristo nadadamay at hindi natatanggap at ang tunay na lululugi, yung taong nagsasara, na nagsara ng isip dahil lang pala nakakainis ang ating style. Sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I'll give you rest." I won't ask for a show of hands, pero gaano karami sa atin ang weary and burdened? Pagod ang puso, pagod ang isip, pagod ang espiritu. Maraming takot, maraming pangamba, maraming nervyos, maraming insecurity, maraming iniiwasan, maraming problema, pagod. Sabi niya, "Come to me all of you who are weary and burdened, and I'll give you rest." Rest. Kapahingahan. Kailangan ng tao yung kapahingahan. Pag hindi ka marunong mag-share, baka hindi niya tuloy tanggapin si Jesus. O kaya ikaw ang nangangailangan ng pahinga, pagod ka, pero ayaw mo magbukas ng puso. Can you imagine what you'll miss? You'll miss rest. Yung mga theologian, ang lagi nilang ipinagigiitan na mahalaga, salvation. Pero para kay Jesus, ang mahalaga, kapahingahan. At maaaring basahin din niya na salvation kung gusto mong basahin na salvation. Pero hindi niya sinabing, "Come to me all of you who are weary and burdened, I'll give you salvation." Sabi niya, "I'll give you rest." Kasi kung ikaw yung pagod na pagod, talagang pahinga ang kailangan mo. Nalulunod ka, kailangan mo ng pahinga. Hirap na hirap ka na, kailangan mo ng pahinga. At yan ay binibigay ng Diyos. Lugi ang hindi nagbubukas ng puso kay Jesus.
Ngayon, nagbukas ka na, kaya ka nga nandyan, nang may Biblia ka pa, tumanggap ka na bilang Panginoon tagapagligtas, pero gaano ka bukas? Baka may nananatili pang kwarto sa loob ng puso mong nakasara kay Jesus. Welcome lang siya sa sala, pero puwera sa bedroom, o puwera sa library, o puwera sa pitaka mo, o puwera sa kung ano-ano. Hanggang doon lang siya sa gusto nating puntahan niya. Sabi sa John 1:12, to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Kung sino man ang tumanggap sa Kanya, nanalig sa Kanyang pangalan, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Pinaka-importanting status sa buhay, hindi anak ni mayor. Although kuminsan, maganda rin. Hindi anak ni senator, anak ng Diyos. Kailangan natin maging anak ng Diyos. Ngayon, marami namang anak, pero anak na alibugha, anak na malayo ang loob, anak na hindi mo makita. So may mga anak na nabibigyan ng allowance, may hindi, may grounded. Anong klaseng anak tayo? Kaya nga sinasabi, hindi lang sapat na tumanggap ka na kay Jesus, patuloy mo siyang tinatanggap dahil hindi siya mauubusan ng ibibigay sa iyo habang handa kang tumanggap. Ganong kahalaga ang pagtanggap sa Kanya. Romans 8:1, therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang paghahatol, paghusga, di nasisisihin pa, papagalitan o paparusahan yung nananalig kay Jesus. So naliligtas ka. Sa paghuhukom, naliligtas ka sa pagbabayad ng iyong kasalanan pag nandoon ka na kay Jesus. Pag pinagsama-sama mo yan, napakahalaga na si Jesus ay tinanggap at patuloy na tinatanggap sa buhay. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So yun ang kagulooban ng Panginoon para sa atin. Hindi lang buhay, hindi ka lang surviving, existing, but you get a full life. Yung pag nananaginip ka, colored at 3D. Baka naman kasi nananaginip ka, black and white pa, lugi ka naman. Sabi ng Panginoon, hindi lang sapat na buhay ka, dapat may buhay ang iyong buhay. May sigla, may saya, may excitement. Bagamat siyempre may luha, may pait, may sakit din at may hirap. Pero nakakaranas ka nung mga magagandang mga moments dahil meron kang full life. All of this tell us only one thing, people need to believe in Christ. Not only as Savior. Madali sa ating maniwala sa Kanya as Savior, tatanggapin mo nga agad as Savior but also as Lord. Na matapos mong minsang tanggapin siya na Savior, minu-minuto, araw-araw, day by day, tinatanggap mo siya patuloy na maging Lord. Lumalaki ng lumalaki ang impluensya niya sa atin, ang area ng buhay natin under His control, palaki ng palaki, kaya walang tigil ang pagtanggap. Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Lumalaki yung beneficiaries. Pati mga kamag-anak at kaibigan natin, pati mga katulong sa bahay kung meron, kapitbahay, madadamay. Kasi when you have Christ in your heart, hindi ka naman titigil Gusto mo i-share yan. Pero may problema. Romans 10:14-15. How then can they call on the one that they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can they preach unless they are sent? Sabi, sige, si Jesus pala ang kasagutan sa mga pangangailangan, paano naman sila tatawag kung hindi sila naniniwala? At paano naman sila maniniwala kung hindi naman nila nabalitaan at hindi naman naipaliwanag sa kanila? At paano naman sila makakabalita kung wala namang lalakad, hahayo para magturo sa kanila? At paano naman may magtuturo kung wala magsusugo o magpapadala? So nakikita natin yung relationship kung paano nakakarating yung mabuting balita tungkol kay Kristo sa mga tao. Kailangan may nagsasabi, may nagdadala, kailangan may nagpapadala. So teamwork ito. May missionary o may missionary arm o may missionary tool at mayroong sending organization or sending party
so that this missionary or this tool could be fielded. Kaya mahalaga. Kung tayo ay hindi man nagpupunta sa mga bundok sa malalayong lugar, pero halimbawa, nagsusupport ka ng mga missionary, o di ikaw yung sender, kasama ka sa team. Nagsusupport ka sa isang radio program or TV program na nagdadala sa Panginoon sa malalayong lugar, sender ka. Kasi sabi, how can they hear if there's no preacher? How can a preacher go if he is not sent? People need to hear. And people need someone who speaks of Jesus. Kaya kung tayo tumanggap na sa Panginoon, anong hamon dito? Kailangan magpadala tayo ng mga pupunta o tayo mismo, full-time or part-time, pumunta. Magbalita. Magturo. Sabi nga ni Paul, woe to me if I do not preach the gospel. Pero lalo namang, woe to me if I do not listen to the gospel. Kaya mahalagang nakikinig. Sharing Jesus, therefore, should be turned into fine art. Hindi lang basta-basta. And receiving Christ is and should be turned into very, very fine art. Dalawa yan. Sharing Christ and receiving Christ. Parehong fine art. So how do you receive Christ? Alam natin yon. Open your heart. Ask Jesus to come in. Confess your sins. And let the Lord rule your life. Halos naging formula na nga yan. Kung minsan hindi na naiintindihan, nagiging formula na lang. Pero ang mahalaga, lagi kang bukas sa pagtuturo, sa pagtutuwid, sa paalala. Bakit inuulit-ulit Alam na natin to. Ang nakakalimot naman, di ba, yung may alam na dati. Kaya maaring makalimot ang kahit na sino. At bakit kailangan laging tanggapin si Jesus? Not as Savior, minsan lang yon, but as Lord, progressively. 2 Corinthians 3:18, and we are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord. So how can you accept Christ? Either as Savior or either as Lord, be accessible like the Ethiopian. Buksan natin yung mga paligid para pwede tayong lapitan. Read Scripture, even right after worship, or whatever it means in your life. Laging may opening. Read the right book. Have a system. Accommodate your Philip, whoever asks. I-accommodate. Kung minsan kahit nakaka-challenge yung tanong, lalo kang naobliga mag-aral, mabuti. And invite explanation or teaching. Invite your Philip. Kung gusto niyo makatiyak na makaka-attend kayo ng Bible study linggo-linggo, mag-host kayo sa bahay niyo. Dahil mahirap umabsent pag ikaw yung host. Kung guest ka lang, ang dali-daling umabsent. Kung wala kang kaalam-alam sa Bible, mag-volunteer ka magturo. Gusto ko pong magturo sa Sunday school. Anong alam mo? Wala po. Ay, good. Dali ka. Tuturuan kita. Siguro mga after 10 years, makakapagturo ka na. Halika dito. Kesa naman wala kang gawin. Alam nyo, mag-aral man kayo o hindi, darating din yung 10 years. At pag dumating yun, sasabihin mo, sayang, kung sinimulan ko na nun, tapos na ako ngayon. Siyempre, hindi naman talaga 10 years yun. Malay nyo, 9.5 dahil ang bilis nyo. Pero ang point, you've got to invest time. And you've got to commit. Kailangang ipasubo ang sarili. And then invite Philip into your life. Maganda yung halika, mag-aral tayo, magbasa tayo. And then ask the right questions. Alam nyo yung iba nagtatanong na, hindi pa nasasagot. Yung iba nababaril pa, kasi nakakainis ang tanong. Magtatanong sa Bible study leader, nakaka-challenge. Yung gustong ipakitang, wala kang alam, marami kong alam, tatanungin kita, hindi mo masasagot. Mga kapatid, wala pong mararating na pagdebatihan ang Biblia. Huwag na huwag kayong nakikipagdebate. Dahil yung naman pumupunta sa debate, hindi naman pumupunta yung para matuto nagpupunta yung para manalo. So kahit anong argumento sabihin mo, hindi niya tatanggapin kasi ang goal niya manalo, hindi matuto. Kasi kung gusto niyang matuto, pupunta siya sa Bible study. Pag pumunta sa debate, ang gusto manalo. Kaya hindi tatanggap. Sayang ang oras. And then remain open to more teachings. Even the inconvenient ones. Katulad nun, yung ba naman magpapabautismo ka, lulubog ka pa doon, mababasa ka pa, maabala ka. At hindi naman magaganda yung mga ilog sa Israel, maburak, maputik, hindi naman masarap liguan yan.
Pero willing yung tao na ma-inconvenience kasi nalaman niya kung ano yung dapat gawin. Mga kapatid, kung meron po tayong mga nalalaman na pag sinunod natin, may inconvenience involved, there's a price to pay, sumunod kayo. Kasi pag nasunod nyo pa lang yun, at saka kayo bibigyan ni Lord ng susunod na turo at instruction, na susundin uli, progressively, umaasenso. Sa una pa lang, tumanggi ka na dahil ayaw mong maabala, ayaw mong mapagod, hindi na darating yung iba. Hindi ka aasenso. How can you grow from glory to glory? And then be willing to celebrate your faith and be willing to accommodate other people that you can bring to the Lord. If you need be, get baptized, whatever it means in your life, and be willing to do what it takes to follow Christ so you can proceed in your spiritual growth. Then rejoice in God, rejoice in your faith and experience. Why do you have to rejoice? Rejoicing is a decision. Ipagdiwang nyo inyong pananalig. Hanapan nyo na maipagdiriwang inyong pananalig. Katulad doon, nawala si Philip, nagdiwang siya. Yung iba siguro malulungkot, ay, nasan siya? Nawala na siya. Namiss ko na siya. May tatanong pa sana ako. Isasama ko na sana sa bahay. Marami tayong mga sana. Yung nagaganap, tanggapin at hanapan ng advantage. Because everything has an advantage. And if you like, a disadvantage. Nasa yung pananaw yan. Naghimala ang Diyos na wala si Philip. Obvious yun na miracle. Pero alam niyo, tulad ng Ethiopian, tayo man, pinaghihimalaan ng Diyos sa maraming paraan. Dapat lang, buksan natin ang ating puso, isip, na makita na may himalang nagaganap. Kasi naghihimala ang Diyos sa lahat sa atin. Hindi magkakamukha ang himala at hindi laging merong nagiging invisible, pero maraming himala. Usually tahimik. Yung pagbabago ng ating loob, pagtahimik ng ating kalooban, pagganda ng ating ugali, yan ang mga pinakamagagandang mga himala. And rejoice, and decide, and strive to be happy. Receiving Christ is the finest art. Work at it, and enjoy it. Ano ang kahulugan ng mga binasa natin sa ating buhay? Ama sa langit, salamat sapagkat maaari kaming matuto sa kasaysayan ng Ethiopian na ito at ni Philip. Nawa, Panginoon, marami kaming mapulot na aral doon sa Ethiopia na yon. Maging handa kaming mag-aral, ibukas sa aming isip, patuloy kaming maging bukas sa iyong katuruan, sa iyong messenger, at kung kailangan may inconvenience para kasundin, ituro mo sa amin, Lord, na gawin ito. Turuan mo kami na makinabang ngayon sa binasa namin sa pamamagitan ng pagkukonekta nito sa aming buhay. Paano kami nagiging Philip? Paano kami nagiging Ethiopian para ka mapapurihan? Pagbulay-bulayan natin ang mensaheng ito, mga kapatid, mahalaga that we turn our reception of Christ into fine art. Pagkakanta tayo, fine art. Pagka mag-aaral tayo, fine art. Kasi God deserves the finest. Lord, in silence, speak to us, challenge us, empower us with your Spirit. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang The Fine Art of Receiving Christ. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Setyembre, gaganapin ito sa September 1, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends.
Is the Banawe Rice Terraces really the 8th wonder of the world? Bansag lang naman yung 8th wonder kasi there are official 7 wonders of the world. Siyempre, according to Herodotus yun, ano? Eh, hindi naman nakarating yan sa Banawe. Siguro yung Banawe dapat number 1 eh kung nakita niya. Eh, hindi naman niya nakita. So, Western imposition na naman yan kasi yun ang nasa inventory nila of the accomplishments of civilizations that they learned about. But I guess that the Banawe or the Ifugao Rice Terraces should be the foremost wonder of the world because it is the grandest, biggest, highest man-made monument of antiquity not made by slaves. The pyramids of Egypt, were good, beautiful, but they were made by slaves for only one pharaoh or his family. Ganyan din naman yung Hanging Gardens of Babylon. Ang daming napagod gumawa niyan for the vanity of one queen, asawa ni Nebuchadnezzar. Yung Great Wall of China, milyones na mga tao ang namatay sa paggawa niyan to keep one imperial family in power. In other words, all of these great, so-called great monuments were built on the backs of untold million and undescribable suffering for the benefit of a few, but not the Ifugao Rice Terraces. They were made by a free people for food, for the benefit of all. Put end to end, the terraces will cover halfway around the world on the equator. At ito lang kaisa-isang living monument of antiquity in continuous use mula nung ito'y ginawa hanggang sa ngayon. The Ifugao Rice Terraces is one of the grandest accomplishments of the Filipino people.
pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan, nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatal niyang gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasap ang inyong kapayapaan. Patiningning ng bituin at liwanag niyang buwan, ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa diliman o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!